Mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 2, 1 to 39. Ang pagdating ng Espiritu Santo. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy, hagunot at malakas na hangin, at napuno nito ang bahay sa kinaroroonan nila. May nakita silang waring mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ang iba't ibang wika, ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudiyong buhat sa iba't ibang bansa na ninanirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ang mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtaka at kanilang nasabi, hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutuboy wika ang narinig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Ilam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Ponto at sa Asia. May naroon pa sa ating mga taga-Phrygia, Pamphylia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cyrene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga nakaakit sa Judaismo. May mga taga-Krita at Arabia parito. Paano sila makapagsalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Hindi nila maubos maisip ang nangyari, kaya't di matigil ang tanungan. Ano ang ibig sabihin nito? Ngunit ang iba'y pagkutsang nagsabi, mga lasing yan. Ang sermon ni Pedro. Tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan, at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang inyong sasabihin. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo, sapagkat ikasyam pa lamang ng umaga, manapay natupad ngayon ang sinasabi ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Pagkakalooban ko ang aking espiritu ang lahat ng tao, at sa ngalan ko'y magpapahayag ang inyong mga anak. Ang inyong mga binatay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki magkakaroon ng mga panaginip. Sa mga araw na iyon, ay pagkakalooban ko rin ng aking espiritu ang aking mga alipin, maging lalaki at babae, at sa ngalan ko'y magpapahayag sila. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga kababalaghan sa lupa. Dugo, apoy at makapal na usok. Magdidilim ang araw, at pupulang animoy dugo ang buwan. Bago sumapit ang araw ng Panginoon, ang dakila at maningning na araw, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos,
sa mula't mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit siya ay muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya ay kasama ko at kaya hindi ako matitigatig. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila at ang katawan ko'y mahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutulot na mabulok ang inyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw, ang kasama ko, ako'y mapuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo, nang tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya ay propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos, na magiging hari tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ay nakita, hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinapabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi tinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itinaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin. Tulad ng inyong nakikita at naririnig ngayon, hindi namakyat sa langit si David, ngunit siya ang nagsabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa lubusan kong mapasukol sa iyo ang mga kaaway mo. Kaya't dapat malaman ng buong Israel na ito si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban na marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol. Mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpapaubatismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Sige po na. Panginoon Panginoon tayo. Ang oras kasi hindi ko hawak. So, dumating tayo sa punto na tanghali na tayo mag-umpisa. Ganun pa man, ang mahalaga, nandito tayo kasama ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Minsan may mga bagay na hindi natin kayang unawain at karamihan dyan talaga nangyayari kahit ayaw mo magaganap sa buhay mo. So, nandito tayo kapag ito ang nais ng Diyos yung maganap yung nais niya. Praise the Lord, amen! So, sa bagay na nais ko lamang iparating agad sa inyo ngayon, totoo kasi ito. Totoo na ang Diyos mahal tayong lahat. Praise the Lord. Amen.